Father's Day po sa ating lahat. Bago ko ho simula ng sinulat kong tula at bago nyo ho mapakinggan, una ho sa lahat, ako nga po pala si Sis Mika, isa sa bilang ng Makata at patuloy na umaabante sa paghakbang upang sa aking buhay ang Diyos lamang maitaas at mapurihan. Sa akin isinulat na tula, syempre asahan na nating hindi mawawala ang mga tanong na, kapatid, ano nga bang kaligtasan para sa iyo? Kaligtasan ba sa mundong to o kaligtasan mula kay Kristo? Isang salita at 10 letra, ang tulang ito ay pinamagatan ko pong kaligtasan. Itong salitang to, matagal nang nilaan ng Panginoon para sa iyo. Kaligtasan na dapat tanggapin mo pag ang ating Diyos Ama na ang nagbigay sa iyo. Kapatid, hanggat maaga pa, tanggapin mo ng ating Ama upang maligtas ka. Maraming mga taong naguguluhan sa salitang kaligtasan at ang alam ng mga tao sa salitang to ay kaligtasan mula sa mundo. Amen. Kapatid, gusto ko lang linawin sa iyo, ang kaligtasan na sinasabi ko ay mula kay Kristo, hindi sa kung anong kaligtasan lang ang alam mo. Amen. Sa mga bisita ngayon, piliin niyo ng maligtas mula sa piling ng Panginoon. At kung ilang beses ka nang nakapagsimba, kapatid, magpatuloy ka na. Kasi gusto na nag-invite sa'yo na makilala mo ang ating Ama at tanggapin mo ang mga ginawa niya. Kapatid, gusto ko lang ulit ipaalala sa iyo na hindi ang yaman mo o kahit anong bagay makakapagligtas sa iyo. Tandaan, ang salitang kaligtasan ay wala sa tao. Wala rin mo sa limpak-limpak na pera mo. Ang kaligtasan na sinasabi ko ay matatagpuan mo kapag tinanggap mo si Kristo sa puso mo. Only Jesus can save you. Sabi nga ng Diyos sa Biblia, sa Gawa, Kapitulo 16, versikulo 21, maniwala ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kahit uli ka nang kumilala sa Kanya, basta tanggapin mo lang mga ginawa niya, paniguradong maliligtas ka. Pero kung hanggang ngayon ay matigas pa rin ang puso mo, at ayaw mong kilalanin ng ating Ama bilang tagapagligtas mo, impyerno ang patutunguhan mo. Hindi biro ang salitang kaligtasan, pero kapag iyong nilakaran, in John 3:16, bibigyan ka ng ating Diyos Ama ng buhay na walang hanggan. Pero kung hanggang ngayon nagdadalawang isip, kapatid, kung tatanggapin mo ba siya, kapatid, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa at huwag ka nang magdalawang isip na kilalanin siya dahil paniguradong mag-iiba ang lakad ng landas mo kapag may Diyos ka sa buhay mo. Madali mong malalagpasan ang mga problemang pinagdadaanan mo kapag alam mong hindi ka nag-iisa dahil meron kang Diyos Ama na palagi mong kasama. Kaya sa oras na naligtas ka na, kapatid, huwag ka nang mangamba sa mga bagay na natatakot ka dahil nandiyan lagi ang Panginoon upang gabayan at paalalahanan ka. Kaya mga kapatid, hanggat bata o hanggat maaga pa, piliin niyo ng maligtas dahil kapag pinili mong maglingkod sa Kanya, paniguradong pagpapalain ka niya. Bago ko po tapusin ang sinulat kong tula, may nais lamang po akong iwan sa inyo na kapag ligtas ka na, mga kapatid, asahan mo yung dating buhay mong punong-puno ng problema, yung dating buhay mo na sobrang gulo na nakakalito, tanging Diyos lamang magiging pahinga at sandigan mo upang pagaanin ang lahat ng problemang nararanasan mo. Isang muling malaking pribilehiyo na makatayo muli ako sa pulpito at ilahad ang kanyang binigay na talento. Siya lamang ang aking ipapaksa hanggang sa kahuli-hulihan kong tula, pangalan niya lamang ang aking itatanda. Muli, ako nga po pala si Sis Mika, isa sa miyembro ng Makata na nagpapaalala, halina't talikuran ng dating ikaw na makasalanan at lakaran ng panibagong daan tungo sa kaligtasan. To God be all the glory po.
Dahil na bless po sa